Bago tayo magsimula sa ating sermon para sa mga newly saved Christian, so tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po Ama, una sa lahat, dahil po sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat din po kami Ama sa panibagong hiram na buhay sa araw na ito. Idinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming tulungan na lumago sa aming pananampalataya. Sa araw po na ito, yung number 11 na po kami ng aming fruitful beginning at idinadalangin po namin, O Diyos, na buksan niyo po patuloy yung aming puso at yung aming isipan at mag-work ng may kapangyarihan yung banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban. Nawa sa topic na pag-aaralan namin sa araw na ito ay may mga aral po kaming mapulot na magagawa po namin maisabuhay sa aming buhay Kristyano. Idinadalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong palaguin yung aming mahihinang pananampalataya upang sa tamang panahon kami po ay magamit ng Diyos para sa Kanyang kalwalatian. Kaya magmula po sa simula hanggang sa matapos, kami po ay aasa at magtitiwala lamang po sa iyo. Ilagay niyo rin po sa bibig ng inyong tagapangaral yung pong mga salita na ayon lamang sa iyong banal na kalooban. Ito ho yung aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia, sa aklat po ni Josue, chapter 24, sa verse 15. Lumang Tipan, Joshua or Josue, chapter 24, dito po sa verse 15. Para sa ating mga brothers and sisters na patuloy na sumasabaybay sa ating pong fruitful beginning, siguro ho kaya na natin magbukas ng ating Bible kahit dahan-dahan lang. Pero anyway, kahit papano po at least marunong na tayo. So puntahan po natin Joshua o Josue, chapter 24, dito po sa verse 15. Para po sa ating main verse, Joshua 24 verse 15, sabay po natin itong babasahin. Sige ho. 3, 2, 1. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya once again, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. So ngayon po, pag-aaralan po natin yung number 11 topic po sa ating fruitful beginning o yung pong sermon para sa mga newly saved Christian, titled po, Serving or Paglilingkod sa Tagalog. Dito po, makikita po natin sa pangunahing talata na ating binasa, yung huli pong sermon ni Josue doon po sa mga Israelita. Nagbigay siya ng farewell sermon para i-remind po sila doon po sa mga bagay na dapat nilang gawin. Kung sila po ay maglilingkod sa Diyos o maglilingkod sila sa mga Diyosan. Pero, ang wish ni Joshua para po sa kanila ay maglingkod sila sa Diyos. Hindi lang sila, kundi yung kanilang buong sambahayan. Gaya ng kung paanong naglingkod si Josue sa kanila at sa Panginoon at yung kanyang sambahayan sa mga Israelita. Ganon din po yung wish niya para po sa kanila. Kaya this time, pag-iisipan po natin yung pong mga topic na ito. Una, ano ba yung paglilingkod? Sino ba yung mga tao na pwedeng maglingkod? Pangalawa, ano ba yung mga rason kung bakit tayo kailangang maglingkod sa Panginoon? Pangatlo, ano ba yung benepisyo o benefits ng paglilingkod natin sa Diyos? At panghuli, bago tayo matapos mamaya, ano ba yung mga tamang saloobin o pag-uugali habang tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon. Kaya nga ito po yung mga paksa na ating pag-aaralan sa topic natin today na serving. Gaya po ng alam po ninyo, sa Bible po napakaraming example ng mga tao na naglingkod sa Diyos. Pero isa sa pinakamahalaga na naglingkod sa Kanya at yung pinakamagandang example po ng paglilingkod ay yung Panginoong Hesukristo. Mula sa langit, pumunta siya dito sa lupa para ipaglingkod at ialay yung kanyang buhay para po sa atin. Puntahan po natin yung isang talata. Aklat ni Marcos, Kapitulo 10, sa versikulo 45. Marcos, chapter 10, dito ho sa verse 45. Mark chapter 10 sa verse 45,
Sabay po nating basahin muli itong Marcos Kapitulo G sa versikulo 45. Sige ho, 3, 2, 1. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya ngayong Panginoong Jesus, siya po ay mayroong pinakamagandang example ng paglilingkod. Bakit? Siya ay nasa katayuan ng Diyos. Pero bumaba siya dito sa lupa upang ibuwis yung kanyang buhay, ipaglingkod yung kanyang buhay para sa katubusan ng lahat ng mga tao. Kaya nga, titignan po natin yung ilang mahalagang aspeto mula po sa paglilingkod ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, umpisahan po natin. Ang topic po natin today ay paglilingkod o serving. Ngayon, ano ba yung paglilingkod? Ano ba yung serving? Sino ba yung pwedeng mag-serve sa Panginoon? Puntahan natin sa Luke chapter 6 sa verse 46 po. Aklat ni Lucas, chapter 6. Sige ho, kahit medyo mabagal, buksan po ninyo sa inyong Bible sa Lucas, chapter 6, sa verse 46. Luke chapter 6 po sa verse 46. Sige ho, basahin po natin ng magkasabay ito. 3, 2, 1. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Kaya una po, doon sa serving, ano ba yung paglilingkod? Yung paglilingkod po, sa madaling sabi, ito ay pagsunod sa Panginoon. Maraming Kristyano, gusto nilang maglingkod sa Diyos. Ang problema lang, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kaya nga, kahit na binibigyan sila ng opportunity na maglingkod sa Kanya, ayaw nilang sumunod sa Kanya. Kaya nga, yung unang bagay sa meaning po ng paglilingkod ay, dapat tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Dapat tayo po ay sumusunod sa Diyos. Kasi nga, kung mayroon kang paglilingkod, sino yung iyong pinaglilingkuran? Wala pong iba, kundi yung Diyos. Pero, kakaibang bagay, kung naglilingkod ka, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, yung ating paglilingkod, sa madaling sabi, unang bagay, ito po ay pagsunod sa ating Panginoon. Bakit? May mga tao po na nagsasabi, mahal ko yung Diyos, mahal ko si Jesus. Kaya kong gawin yung lahat. Pero sa bibig niya lang yon sinasabi. Hindi niya kayang gawin sa kanyang buhay. Hindi niya kayang sundin sa kanyang pamumuhay. Ano pong ibig sabihin nito? Meron siyang puso, pero hindi niya ginagawa sa kanyang buhay. Kaya nga, tawag po doon ng Bible ay lips service. Paglilingkod lang sa bibig. Magaling siya sa salita, pero sa aktual ay hindi niya magawa. Isang punto pa, may mga Kristyano po na talagang gusto nilang bigyan maglingkod sa Panginoon. Bigyan lugod yung Diyos. Ang problema lang, habang sila ay naglilingkod, minsan, naiiba o nasi-shift yung kanilang point of view. Sa una, sila ay naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sila sa Diyos. Pero di magtagal, ang gusto na lang nilang bigyang lugod, hindi na yung Panginoon, kundi yung tao na lamang. Kaya nga, sa ating paglilingkod, napakahalaga po ng pagsunod at kung sino ba yung ating binibigyang lugod. Puntahan po natin ngayon, Efeso chapter 6. Efeso po chapter 6. Dito po sa verse 5 hanggang verse 6. Babasahin ko po para sa inyo, Efeso chapter 6, sa verse 5 hanggang verse 6. Sabi diyan, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, gaya ng kay Kristo. Verse 6 po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Kaya nga, sa ating paglilingkod, dapat mula ito sa puso. At ang goal natin mabigyan ng lugod, hindi lang po yung mga tao, kundi yung Diyos na nagligtas po sa atin. Sa madaling sabi, magagawa mo pong makapaglingkod kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Kaya yun po yung unang punto. Kaya nga sinabi ni Samuel, di ba? Mas mabuti yung pagsunod kaysa sa handog ng mga hangal. Obedience is better than sacrifice. Kaya sa ating paglilingkod, ano pong kahulugan nito? Dapat tayong sumunod sa Panginoon. Ngayon pupuntahan po natin, Lucas po ulit, chapter 16 naman. Sige ho, buksan po nyo sa inyong Bible, sa Lucas, chapter 16, sa verse 13. Buksan po natin sa ating Bible, sa Lucas po, chapter 16,
Dito naman po sa verse 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Luke chapter 16 sa verse 13 po. Sige ho, kung nakita nyo na, sabay po, 3, 2, 1. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus dito, hindi pwedeng maglingkod sa dalawa. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, sa Kanya ka maglingkod. Ngayon kung sa kayamanan mo gusto maglingkod, doon ka sa kayamanan maglingkod. So ano po yung pangalawang meaning ng serving? Dapat mong piliin kung sino po yung iyong paglilingkuran. Sabi po kanina sa ating pangunahing talata, sinabi ni Josue sa mga Israelita, ngayong araw, piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Hindi po bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. Ngayong araw, dapat kang magpasya, sino ba yung pipiliin mo na dapat paglingkuran? Ang gusto ng Diyos, kung gusto natin siyang paglingkuran, siya yung piliin mong paglingkuran, hindi bukas, kundi ngayong araw. Bakit? Ang gusto ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya lang. Ayaw niya ng may kahati, gusto niya siya lang yung ating paglingkuran. Gaya po ng alam ninyo, sa Lumang Tipan po may example, sa panahon po ni Elias. Nung time niya, nagkaroon po ng paligsahan doon po sa bundok ng Carmel. Si Elias laban sa 450 na mga false prophet. Yung mga bulaang propetang ito, gumawa sila ng maraming paraan para tawagin yung kanilang sinasambang Diyos. Pero yung sinasamba nilang Diyos ay patay. Kahit na si Elias ay mag-isa, nanandigan siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya nga ano pong ginawa niya? Kahit na mas marami yung iba, nanindigan pa rin siya sa Diyos. Nanatili siyang naglingkod sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Kahit na yung majority ay hindi naglilingkod sa Diyos, pero dapat tayong maglingkod sa Diyos. Kahit na yung iba, ibang Diyos yung pinaglilingkuran nila, dapat tayong tumayong matatag sa paniniwala at paglilingkod natin sa Diyos. Ano mang sabihin nila, tayo ay naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kaya nga, sa araw na ito, piliin mo kung sino po ang inyong paglilingkuran. Bakit? Mahalaga po na tayo ay manindigan at maglingkod lang sa iisang Diyos na tunay. So yun po yung pangalawa. Dapat nating piliin kung sino po yung ating paglilingkuran. Pangatlo, yung serving po, ito po yung nagpapadakila sa atin. Tandaan, sa mundong ito, kapag ikaw yung pinaglilingkuran, kumbaga mas special ka, mas nakakaangat ka sa iba. Pero pagdating sa Diyos, iba ho. Kung sino yung naglilingkod, siya yung mas dakila. Kaya kung gusto nating mas maging dakila sa langit, dapat tayong maglingkod sa Diyos at sa mga kapatiran at sa mga ligaw na kaluluwa. Puntahan po natin sa Mateo chapter 20. Sige ho, buksan po ninyo yung inyong Bible. Sa unang aklat ng Bagong Tipan, Mateo chapter 20. Sa verse 25 hanggang verse 27. Babasahin ko po muna. Mateo chapter 20 sa verse 25, mula po sa verse 25. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. 26. Hindi maaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Verse 27 po, sabay nating basahin. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangang maging alipin ninyo. Kaya nga dito, ang pangaral ng Panginoong Hesus, serving is greater than being served. Kung gusto mong maging dakila sa langit, dapat mauna kang maglingkod. Sa lupa, ang pamantayan ng mga tao, kung ikaw yung pinaglilingkuran, mas angat ka sa iba. Mas espesyal ka sa iba. Pero sa Diyos, iba ho. Kung gusto mong maging dakila sa langit, dapat mauna kang maglingkod sa iba. Alam niyo po, sa ating church, marami tayong Bible seminar. Tama ho ba? Tama ho ba? Yes po. Marami tayong ginaganap na mga Bible seminar. Mapa-live man yan o mapa-recorded. Ano po yung punto?
Marami pong mga brothers and sisters yung naliligtas. Monthly, meron pong naidaragdag sa ating church. Ang ibig sabihin po nito, mula sa mga naunang membro at sa mga bagong membro, ang tanong ko, sino po yung unang dapat maglingkod? Yung datihan o yung baguhan? Bago sila matik na yan, bago sila. Ano po? Siyempre po, tayo mga datihan. Dapat tayong unang maglingkod sa mga baguhan. Halimbawa po, dito sa church, paupuin natin sila sa harap, i-share natin yung ating Bible sa kanila kapag kakain, i-guide po natin sila, at iba pa. Gaya po nito, pwede natin silang paglingkuran. And then, kapag sila po ay tumagal na sa church, 1 to 2 years or more, pwede na rin silang maglingkod sa iba. Pero ngayon, sila muna yung dapat nating paglingkuran. Kaya wag ho kayong maasar ha. Siyempre tayo dapat muna yung maglingkod talaga sa kanila. Kasi nga, gaya ng bata, wala pa siyang kayang gawin. Kaya nga tayong mga nauna, tayo yung unang dapat maglingkod. Pero sabi ng Panginoong Hesus, mas dakila yung naglilingkod kaysa sa pinaglilingkuran. Kaya yun po yung unang point kung ano po yung serving. Ngayon, dako po tayo doon sa dahilan. Ano ba yung reason kung bakit tayo gustong maglingkod ng Diyos sa Kanya? Puntahan natin Efeso chapter 2 sa verse 8 hanggang verse 9. Ito po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos. Efeso chapter 2 sa verse 8 hanggang verse 9. Sinasadya ko hong mabagal yung ating pong facing para makasabay ho kayo sa pagbubuklat ng Bible. Efeso chapter 2 sa verse 8 hanggang verse 9. Basahin ho natin itong verse 8 hanggang 9. Sige ho, 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Yung pinakaunang dahilan kung bakit tayo dapat maglingkod sa Diyos ay tayo po ay ligtas na. Tandaan, yung mga taong hindi ligtas, hindi sila nire-require na maglingkod sa Diyos. Bagkus, yung mga taong naligtas, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ligtas ka na, magkakaroon ka talaga ng puso na nais maglingkod at magsukli sa Diyos. Kaya nga sa atin, nais ng Diyos sabihin, dapat kang maglingkod sa akin pagkatapos mong maligtas. Pero syempre, dadaan po yan sa proseso. Gaya ng sanggol, dahan-dahan siyang lumalago. Ganon din naman po tayo sa ating pananampalataya. Pwedeng yung iba po sa inyo kaliligtas pa lamang at dahan-dahang lumalago. Kapag lumago ka na, lumago na yung iyong faith, malago na yung iyong buhay Kristiyano, then pwede ka nang maglingkod sa Diyos. Ngayon po, puntahan po natin yung isang example sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Puntahan po natin yung isang example. Exodus po chapter 4. Dito po sa verse 23. Babasahin ko po muna, Exodus chapter 4 sa verse 23. Sabi diyan, at aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo silang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay. Kaya dito, sinabi ng Diyos through Moses doon sa Paraon na dapat niyang pakawalan yung mga Israelita palabas ng Egypt. Bakit? Sa loob po ng 400 years, sila po ay naging alipin sa loob ng Ehipto. Pero, sila po ay inilabas ng Diyos mula sa bahay pagkaalipin, doon po sa Egypt. Ito po ay lumalarawan sa ating dating pamumuhay. Tayo po noon ay alipin ng kasalanan. Tayo po noon ay alipin ng masasamang gawa. Tayo po noon ay naglilingkod, hindi sa Diyos, kundi doon sa demonyo at sa Satanas. Pero ngayon, na tayo po ay naligtas na, gaya ng mga Israelita, na nilabas mula sa bahay ng pagkaalipin sa Ehipto, ganun din naman po tayo ngayon. Kaya nga, kung naligtas ka na, ang gusto ng Diyos ay maglingkod ka sa Kanya. Sa Tagalog po, ang term ay makasamba sa akin. Pero sa English po, tinranslate yan bilang to serve me. Maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi tayo po ay
ligtas na. Dati tayo ay alipin ng kasalanan, dati alipin tayo ng paggawa ng masasamang gawi, pero ngayon tayo ay ligtas na, kaya nga, dapat tayong maglingkod sa Diyos. Puntahan po natin, John chapter 8. John chapter 8, dito ho sa verse 34. Aklat ni Juan, Kapitulo 8, sa versikulo 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 8, sa verse 34. Sige ho, 3, 2, 1. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya nga, tayo po noon ay patay sa kasalanan at alipin ng kasalanan. Pero, tinuldukan ng Diyos yung kasalanan ito. Paano? Iniligtas niya po tayo. At tayo po ngayon ay ligtas na, meron na tayong buhay na walang hanggan. Pupunta na tayo ng langit. Kaya nga yung mga taong pupunta ng langit, ang gusto ng Diyos, maglingkod sila sa Kanya habang sila'y nasa lupa pa. Kaya nga, mga brothers and sisters, bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Kasi tayo po ay ligtas na. Tayo po ay binili sa isang halaga ng napakahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, yung mga buhay, alam niyo po, yung Diyos ay buhay. Tama ho ba? Yes po. At yung buhay na Diyos ay dapat paglingkuran ng mga buhay na taong naligtas. Hindi makakapaglingkod yung patay at yung taong hindi pa ligtas. Ganon din po sa atin. Tayo po ay naligtas na, buhay na yung ating spirit. At tayo po yung hinihiling ng Diyos na maglingkod po sa Kanya. Kaya noon, kung meron kang ministry sa ibang church, sa ibang denomination, hindi po yung tunay na paglilingkod. Yung tunay na paglilingkod ay buhat ng tayo ay maligtas. Yun po yung umpisa ng ating paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos ay puntahan po natin dito po sa unang Pedro. Unang Pedro, chapter 4, sa verse 10, hanggang 11. Unang Pedro, chapter 4, sa verse 10 hanggang verse 11. Babasahin ko po. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad ng naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kaya nga dito sinabi, kung ang sino man ay nagsasalita ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos, sino man ay naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ano pong ibig sabihin dito? Yung Diyos po ay nagbigay sa atin ng ability at ng mga kaloob. Ano pong ibig sabihin? Bawat isa sa atin ay mayroong kapasidad na ibinigay ng Diyos para gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Sa Bible po nakalagay, tayo yung unang inibig ng Diyos. Kaya nga pabalik, nagagawa nating mahalin yung Diyos. Ganon din po, sa paglilingkod, binigyan muna tayo ng Diyos ng abilidad, kakayanan o talento para gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, pagkatapos po ng ating fruitful beginning, tayo po ay pwede nang mag-enter sa ministry. So pumili po kayo ng ministry na gusto nyo pong pasukin para po makapaglingkod tayo at makapagsukli tayo sa Diyos na nagligtas po sa atin. So we have yung choir team. Kung magaling kayo kumanta, choir team. Kung magaling ka mag-edit ng video, ng poster at iba pa regarding sa technology, pwede naman po sa media team. Ngayon, kung magaling kang magturo sa mga bata, gusto mong mas mag-learn pa deeply ng salita ng Diyos, pwede ka namang dumako doon sa church school. Pwede kang mag-volunteer as church school teacher at iba pa. Then, kung marunong kang mag-drive, marami po tayong mga church car. Pwede kang makipagrelyebo o palitan, tumulong, mag-volunteer para sa pagdadrive ng church car. Ano pa? Kung magaling kang magluto, halimbawa, master chef ka, hindi lang halata. Pero, pwede mong ipakita yon sa pagtulong sa ating, yes po, sa pagtulong sa ating kitchen. Pwede ka pong mag-volunteer doon sa ating cooking team. Meron ding facility maintenance at higit sa lahat,
Yes po, meron din tayong funeral team. So pili ka na lang kung ano po yung gusto mong pasukin. Ang mahalaga, nagagamit tayo sa loob ng church. Hello po mga brothers and sisters. Please tandaan niyo po yung sasabihin ko ha. Minsan, wala po tayong ginagawa sa church, kaya naboboring kayo at gusto nyo na lang umuwi kaagad. Kaya nga, para mawala yung ganong dahilan at yung ganong ganong bagay sa ating puso, ano po yung kailangan mong gawin? Humanap ka ng ministry na pwede mong gawin para sa Diyos at para magawa mo po na higit na lumago sa iyong pananampalataya. Sa Bible po, having ministry o yung gawain sa loob ng church, ito po yung tutulong sa iyo na mas lumago pa sa pananampalataya at sa buhay Kristiyano. Kaya nga, kung gusto mong maglingkod, yes po, pwede. Pagkatapos ng ating Fruitful Beginning series. Ngayon pupuntahan natin Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, dito ho sa verse 11 hanggang verse 12. Ephesians or Efeso chapter 4, dito ho sa verse 11 hanggang verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay yung pong Efeso Kapitulo 4 sa bersikulo 11 hanggang 12. Sige ho, kung nariyan na kayo, basahin natin 3, 2, 1. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ebanghelista, at ang iba ay pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya nga sa Bible at sa ating church, meron pong mga pastor at mga guro. Ano pong ibig sabihin nito? Para tayo po ay turuan ng words of God. Kung mapapansin po ninyo, yung ating church ay nakasentro sa salita ng Diyos. Kapag pupunta ka ng church, parang walang time na hindi nagtuturo ng salita ng Diyos. Parang lagi, parati, merong sermon kada fellowship. Bakit? Sabi ng verse 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Upang maging matibay, ma-prepare yung pong mga newly saved Christian, yung mga taong naligtas para saan? Sa gawain ng Diyos. Kaya nga, we go to the church to study the Bible. Bakit? Para tayo po ay lumago at ma-prepare sa paggawa sa kalwalatian ng Diyos. Tinuturo rin po na dapat tayong mag-pray, dapat tayong mag-join ng mga fellowship, dapat tayong sumunod, dapat tayong magsakripisyo, dapat tayong mag-evangelize. Para saan po? Para sa gawain ng paglilingkod sa loob ng church. Kaya lahat po ng yan, ng ginagawa natin sa loob ng church, ay preparation ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, gaya po ng sinabi ng Biblia na ating binasa, yes po, dapat talaga tayong maglingkod sa Diyos. Kaya kung wala ka pa pong ministry, mag-pray ka po mamaya pag-uwi o pagkatapos ng ating sermon. Panginoon, ano bang ministry yung pwede kong pasukin? Na pwede kang mabigyan ng kalwalatian sa pamamagitan ng talento na mayroon ako. Nawa, ipagkaloob mo po sa akin. Ngayon, kung hindi mo pa rin malaman kung ano, makipag-fellowship ka sa mga brothers and sisters na nasa ministry na. Or, pwede kang magpa-counseling sa ating mga minister para ituro po nila sa iyo at ma-guide ka nila kung ano yung pwede na pasukin mong ministeryo. Ano't ano pa man, merong ibinigay yung Diyos para magamit natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Ngayon pupuntahan natin, dito po, sa Roma chapter 1. Roma chapter 1. Buksan po natin yung ating Bible, Romans chapter 1. Sa verse 1 po. Roma chapter 1 sa verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 1, dito po sa verse 1. Sige ho, 3, 2, 1. Si Pablo na alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Dito po, makikita po ninyo yung pong pagpapahayag o introduction ng aklat ng mga Roma tungkol kay Apostol Pablo. Sinabi diyan, si Pablo na alipin ni Hesukristo. Ano pong ibig sabihin nito? Para kay Pablo, yung Panginoong Jesus ay hindi niya lang tagapagligtas. Bagkus, yung Panginoon para sa kanya, yung Panginoong Hesukristo para sa kanya ay
Master or Lord, Panginoon. Sa panahon po nila noon, sa panahon po ng Roma, open po yung area na to para po sa slavery. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng sarili mong alipin. Pwede mo siyang ibenta o pwede kang bumili ng alipin. Gayunpaman, si Apostol Pablo, kahit na siya ay isang taong malaya, itinuring niya yung kanyang sarili bilang alipin ng Panginoon. Tandaan, si Jesus ay hindi lang natin tagapagligtas. Siya rin yung ating master. Bakit kailangan nating maglingkod sa Kanya? Siyempre po, kasi iniligtas niya tayo. Pero hindi lang yon. Dahil siya po yung Panginoon ng ating buhay. Di ba sa ating prayer, ang galing nating mag-pray, Panginoon, Panginoon. Pero sa ating buhay minsan, ayaw nating magpagamit sa Diyos. Kapag ganon, hindi mo kinikilala si Jesus na Panginoon talaga ng iyong buhay. Isa pang verse, Pilipos, chapter 1, dito ho sa verse 1. Pilipos chapter 1, dito ho sa verse 1. Basahin ho natin ang sabay. Pilipos chapter 1, dito po sa verse 1. Sige ho, 3, 2, 1. Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. Kaya nga dito, si Pablo at si Timoteo. Paano po nila inintroduce yung kanilang sarili? Mga alipin ni Kristo Jesus. Kaya para sa kanila, si Jesus po ay hindi lang tagapagligtas, kundi siya rin ay master nila. Ganon din po sa atin. Sa serving, dapat nating malaman, si Jesus ay hindi lang natin tagapagligtas, kundi siya rin po yung ating Panginoon. Kung ano yung gusto ng ating Panginoon, siya nating dapat gawin bilang kanyang mga alipin. At kapag mayroong nagawang maganda at natapos na maayos na mga bagay na iniutos ng Panginoon sa atin, kanino po yung credit? Sa atin o sa Kanya? Kanino po yung kalwalatian? Sa atin o sa Kanya? Yes, sa Diyos. Kahit na maganda yung pagkakagawa mo sa lahat ng bagay, pero hindi po ibig sabihin nun na sa'yo na dapat yung kalwalhatian. Kahit na ginawa mo yung best mo, dapat pa rin nating ibalik sa Diyos yung kalwalatian ng ating mga ginagawa. Isa pa hong bagay, puntahan natin sa Mateo chapter 25. Sa Mateo po chapter 25, sa verse 34, Mateo 25, verse 34 po hanggang verse 40. Babasahin ko po muna, verse 34 po, Mateo 25, verse 34, sabi diyan, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng iinumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. 37, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Uuhaw at binigyan ka namin ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at dinamitan ka? 39, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Verse 40 po, sabay-sabay po nating babasahin, 3, 2, 1, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Yung isang punto pa ho, kapag tayo po ay naglilingkod, ito ho yung magandang bagay. Yung ginawa mo sa isang brother, sa isang sister, sa loob ng church, or outside the church, yun ay ginawa mo para sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, kung naglingkod ka sa ating mga cell group fellowship, sa ating mga Bible seminar, sa ating mga gawain sa loob ng church para sa mga kapakanan ng kapatiran, kanino ka naglingkod? Sa Diyos. Kaya nga, dapat nating isipin yung bagay na ito. Halimbawa, may visitation sa inyong cell group or sa inyong group. Ano pong dapat gawin? Yes, sumama ka. Dahil sa pagsama mong iyon, ginagawa mo iyon para sa Panginoon. At pagdating mo sa langit, pwedeng ganito rin yung maging setup. Panginoon,
Binisita ba kita? Pinuntahan ka ba namin? Pero sasabihin sa iyo ng Diyos, oo, ginawa mo iyon doon sa kapatid na pinuntahan ninyo. Dahil sa paggawa mo niyon, ginawa mo na rin yun sa akin. Kaya nga, yun po yung isa sa comfort natin sa ating paglilingkod. Lahat ng ating ginagawa ay binibilang ng Diyos. Tandaan, yung gantimpala ay nakabase sa iyong ginawa. Hindi sa iyong plano, hindi lang basta sa iyong inisip, kundi sa iyong ginawa. Tandaan, hindi po ito nakabatay sa resulta ng iyong ginawa. Kung may ginawa ka para sa Diyos, matik meron yung gantimpala. Naintindihan niyo po ba yung point ko? Maganda man yung resulta o hindi ganun kaganda, basta may ginawa ka para sa Diyos, yun po ay may tiyak na gantimpala sa langit. Kaya nga, ito yung ating pag-asa, na mayroon tayong gantimpala sa langit sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa mga brothers and sisters, sa church at sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Ngayon po, puntahan naman natin yung kasunod na paksa. Ano yung benepisyo ng ating paglilingkod? 'Di ba, sa SSS, naguhulog tayo, 'di ba, minsan may kaltas. Para pag senior ka na, ano pong tawag doon? Pension, 'di ba? Meron kang benefits, may makukuha ka. Ganon din po sa ating paglilingkod. Ngayon, naglilingkod tayo para sa Diyos. Pero, pagdating natin sa langit, meron po itong benepisyo. Una, puntahan po natin, doon po sa Apocalypse, chapter 22, sa verse 12 po. Pinakahuling aklat po ng ating Biblia, Apocalypse po, chapter 22, dito ho sa verse 12. Apocalypse, kapitulo 22, sa versikulo 12. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya sabi po, gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya nga, sa bawat ginagawa natin sa loob ng church, minsan napapasalamatan tayo. Minsan, hindi naman tayo napapasalamatan. Pero kahit ganon, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos yung lahat ng bagay. Kaya nga sa kanyang pagdating, may dala siyang gantimpala. Natry nyo na po, pagdating ng iyong magulang, may dala siyang regalo sa iyo o pasalubong, ano pong puso yung meron ka kapag alam mong may pasalubong yung magulang mo sa iyo? Ay, sorry po, Pastor, wala akong mommy at daddy, but I have yung tita in abroad. O halimbawa, meron kang balikbayan na tita galing abroad, sabi niya may pasalubong siya sa iyo. Then pagdating niya sa inyo, may dala siya, ano po yung magiging pakiramdam? Yes, magiging masaya tayo. Pasalubong lang yun ha, pero sa langit, mayroong pangakong gantimpala. Kaya mas higit yung kagalakan na mayroon po sa atin. Kaya nga kahit mahirap, patuloy nating ikinakayod yung gawain ng Diyos. Walang sino man yung pumipilit sa ating maglingkod sa Diyos. Bakit? Mayroon tayong pagkukusa na maglingkod sa Kanya. Bakit po? Kasi yun po yung puso ng isang taong naligtas. Kahit sa maliit na bagay, gusto nating maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi yun ay kagalakan po sa atin. Natandaan, bawat paglilingkod na ating ginagawa ay meron pong gantimpala sa langit. Babasahin ko po yung isang famous quote. Kung kilala niyo po si C.T. Studd, meron po siyang sulat na napakaganda po. Sabi niya dito sa kanyang panulat, if Jesus Christ is God and He died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Una, sabi niya, kung si Jesus yung Diyos at siya ay namatay para sa akin, kung ganon, walang napakalaking sakripisyo para sa akin na hindi ko kayang gawin para sa Kanya. Di ba si Jesus ay namatay na sa krus para sa atin? Kaya kahit anong gawin natin na pagsukli sa Kanyang biyaya, hindi yun sapat. Tama ho ba? Yes, kahit ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya, kulang pa rin yun. Pero magiging masaya yung Diyos kung maglilingkod tayo sa Kanya. At dinagdag niya pa, sabi niya, only one life.
'twill soon be will soon be past. Only what's done for Christ will last. Sabi niya, isa lang po yung buhay. Yung ginawa ko lang kay Kristo, sa paglipas ng buhay ko dito sa lupa, yun lang yung matitira. Yun lang po yung maiiwan. Kaya nga, pag-isipan mo po, saan ka abala ngayon? Sa gawain ba ng Diyos o sa ibang bagay? Kung sa ibang bagay, ito po yung time para maging turning point na dapat tayong maglingkod para sa Diyos. Tandaan, kung ano lang yung ginawa mo kay Kristo at para sa Diyos, yun lang po yung matitira pagdating natin sa langit. Ngayon, ito po yung pangalawang bagay. Benepisyo ng paglilingkod. Sa mga awit po, chapter 100. Sa gitna po ng ating Bible, nariyan po matatagpuan yung aklat ng mga awit. Sa chapter 100 po, sa verse 2. Awit chapter 100 sa verse 2. Basahin po natin ng sabay. Ito pong verse 2. 3, 2, 1. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan ng may awitan. Kaya nga, yung pangalawang bagay na benepisyo po ng paglilingkod sa Diyos ay kagalakan. Bakit? Nagagawa nating pasayahin yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kumbaga sa atin, maliit lang na part yung parang paglilingkod natin, pero sa pamamagitan ng ating mga mumunting paglilingkod, napapasaya at nabibigyan nating kagalakan yung Diyos. Tanong ko po, sino po sa inyo yung gustong pasayahin si Jesus at yung Diyos? Yes po, lahat tayo. Meron tayong puso na bigyan siya ng kasiyahan. Tama ho ba? Yes po. Kaya nga, dapat tayong maglingkod sa Kanya. Bakit? Sapagkat ito'y nagbibigay benepisyo ng kagalakan sa atin. Alam ko po, alam niyo yung gusto kong sabihin. Kapag naglilingkod ka, kahit hirap ka na, meron ka pa rin point sa puso mo na nagagala ka sa paglilingkod sa Diyos. Di ba minsan ganito yung ating puso? Sayang yung maghapon ko gumawa lang ako ng kasalanan. Pero may time din na ganito, maghapon kami ngayon sa church, talagang napapagod na ako. Gusto ko nang matulog pero masaya pa rin kasi naglingkod kami sa Diyos. Parehong lumipas yung oras, pero yung isa napagod, pero hindi siya masaya. Pero yung isa napagod, pero may kagalakan sa Diyos. Kaya mas piliin natin yung maglingkod sa Diyos. Isa pa, sa Bible po, meron pong tapat at magaling na alipin. Kapag tayo po ay naglingkod sa Diyos, pupurihin tayo ng Diyos pagdating natin sa Kanyang harapan. Alam niyo po, mula sa mga anak ng Diyos, meron pong mga anak na kaliligtas pa lang. At meron pong mga anak na matured na. Kaya nga, dapat tayong maglingkod sa Diyos ng magkakasama. Kung ano lang po yung kaya mong gawin, sa abot ng iyong kakayanan, ipaglingkod mo po yun sa Diyos. Tandaan, hindi hinihiling sa atin ng Diyos yung sobra-sobra. May sinabihan ba sa inyo yung Diyos? O ikaw, kaliligtas mo lang kahapon, di ba? District Bible Seminar, sa Cell Group Bible Seminar, sa Grand Bible Seminar, bukas ipapadala ka na sa Africa, doon ka maglingkod. Kahit ako, ayoko. Pero, yung kaya lang natin, yun yung hinihiling sa atin ng Diyos. Kaya nga, yung simpleng pagwawalis, yung simpleng paglilinis ng CR, yung simpleng pagpapanatili ng mga kaayusan o kalinisan dito sa loob ng church, yun po ay isa ring paglilingkod sa Diyos. At yung simpleng pagbibigay ng isang basong tubig sa mga brothers and sisters, yung kabutihan po ng asal sa kanila, yun din po ay paraan ng paglilingkod. At lahat ng yon ay nagbibigay kagalakan sa Diyos. Puntahan natin sa aklat ni Malakias, chapter 3. Malakias po, bago po mag-Mateo, huling aklat po ng Lumang Tipan. Malakias, chapter 3, dito po sa verse 8. Malakias, chapter 3, sa verse 8. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. At minsan pa, Malakias, chapter 3, hindi po verse 8, verse 18 po. Malakias, chapter 3, sa verse 18,
Bago po mag-aklat ng Mateo, naroon po yung Malakyas, huling aklat po sa Lumang Tipan. Malakyas chapter 3 sa verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya nga, mahayag po lahat ng ating paglilingkod sa Diyos sa harapan ng Diyos doon po sa langit. Kaya nga, kahit na walang magpasalamat sa iyo, hindi ka i-compliment sa lahat ng iyong ginagawa, it's okay. Bakit? Ginawa mo yun para sa Diyos at hindi para sa tao. Kaya kung gagawa ka para sa Diyos, ano po yung dapat mong gawin? Do your best. Gawin mo yung abot ng iyong makakaya kapag may pinapagawa yung Diyos sa atin. Minsan, hindi, di ba? Basta matapos na lang yan, okay na. Pero, kung yung ginagawa mo ay para sa Diyos, di ba the best yung gusto natin? Yun po yung pinakamahalaga. Kaya sana po, kahit na mahirap, kahit na nakakapagod yung ating gawain, yes, tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya nga may kanta, di ba? Sabi ho ng kanta sa himno, at kahit napapagod, may tuwa rin ako. Kahit na maraming pagod, maraming hirap, maraming pag-uusig at parusa o pagdurusa, ano pong dapat natin gawin? Balikan natin yung focus, kanino ba ako naglilingkod? Kung sa tao, yes, parang sayang. Pero sa Diyos tayo naglilingkod. Ngayon po, bago tayo matapos, ibibigay ko po yung ilang part ng tamang attitude po habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sa loob ng church, habang tayo po ay naglilingkod sa ating mga brothers and sisters. Una ho, puntahan natin, unang Korinto, chapter 16, dito po sa verse 14. Unang Korinto po, chapter 16, dito po sa verse 14. Unang Korinto po, kapitulo 16, sa versikulo 14. Sige ho, basahin po natin ng magkasabay. 3, 2, 1. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Kaya nga, yung unang tamang attitude po sa paglilingkod natin sa Panginoon, do it with love and gratitude, or love. Kaya nga sa ating paglilingkod, dapat nating isipin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, yung mga bagay-bagay ay nagiging maayos at maganda kapag ginagawa natin ng mayroong pag-ibig. Kaya dito, sabi ng Panginoon sa atin, yung ating paglilingkod ay dapat nating samahan, maglakip ng pag-ibig. Kahit na mahirap, yes po, ginagawa natin ito dahil tayo yung unang inibig ng Diyos. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Tama ho ba? Yes po. Kaya nga ngayon, bilang sukli, yung kaunti nating pagdurusa, kaunti nating kahirapan, ay gusto nating gamitin para sa Diyos. Bakit? Ginagawa natin yung paglilingkod natin sa Kanya ng mayroong pag-ibig. Sa Bible po, may nakalagay, si Jacob ay naglingkod para sa kanyang asawa ng 7 taon, na parang ilang araw lamang sa kanya. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Puntahan po natin yung verse, Genesis chapter 29. Sa Genesis po chapter 29, sa verse 20 po. Unang aklat sa Biblia, Genesis po yun. Sa chapter 29, dito ho sa verse 20. Sige ho, basahin po natin ang sabay. Genesis chapter 29, sa verse 20 po. Sige ho, 3, 2, 1. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel, na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Dito po makikita natin, mahal ni Jacob si Raquel. Kaya nga yung paglilingkod niya na 7 taon, parang ilang araw lang sa kanya. May tanong po ako, naranasan niyo na pong mag-travel ng malayong lugar? Kapag yung kasama mo po sa paglalakbay ay hindi kumikibo, hindi ka kinakausap, di ba't parang ang tagal ng biyahe at hindi masaya? Tama ho? Oo. Pero kapag yung kasama mo ay yung mahal mo sa buhay, kinakausap ka, ano pong nangyayari? Yung mahabang lakbayin o travel ay nagiging parang ilang oras lang o saglit lang. Bakit? Kasi kasama mo yung iyong mahal. Ganon din po sa atin. Sa ating paglilingkod,
Paano ito gagawing magaan? Samahan mo po ng pag-ibig. Kahit na parang hirap na, pagod na talaga, at minsan naghihimutok yung ating puso at nagmamaktol, okay lang. Ang isipin mo, yung pag-ibig, yung dapat gamitin sa ating mga paglilingkod. Balikan mo, pause ka muna saglit. Teka, parang naaasar na ako ha. Ako na lang lagi yung naghuhugas at yung nagmamap ng church. Then, mag-pause ka muna saglit. Mag-isip-isip ka muna. Then, tama. Minahal ako ng Panginoon. Gusto niya akong bigyan ng maraming gantimpala. Kaya ako lang mag-isa yung naglilinis. Bakit? Kasi gusto niya akong bigyan ng maraming gantimpala. Gaya po nito, kapag may paglilingkod na ibinigay po sa atin, gawin po natin ng may pag-ibig. Huwag lang basta responsibilidad. Siyempre, dapat responsible ka. Dapat maagap. At dapat mong gawin yung abot ng iyong makakaya. Pero, dapat mayroon itong pag-ibig. Puntahan po natin sa unang Thessalonica, chapter 1, dito ho sa verse 1 Thessalonica, chapter 1, sa verse 3 po. Unang Thessalonica, chapter 1, sa verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito pong verse 3. Sige ho, 3, 2, 1. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi dito, pagpapagal sa pag-ibig. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod, ito po ay gaya ng pagpapagal. Pero, dapat mayroong pag-ibig. Gawin natin yung mga bagay-bagay sa loob ng church, yung ating ministry na mayroon pong pag-ibig. Ngayon ho, puntahan pa ho natin sa Mark chapter 1. Mark chapter 1, sa verse 10. Sa Mark chapter 1, dito po sa verse 10, Marcos po, chapter 1, sa verse 10. Sige ho, sabay po nating basahin ito. 3, 2, 1. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niya biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu ay bumaba sa kanya na tulad sa isang kalapati. Dito po sa verse 10, sabi ho dyan, pagkaahon niya sa tubig. Pero sa English po, bago po yung salitang pagkaahon, meron pong salitang nakalagay dyan, immediately. Sa aklat po ni Mark, kung titignan niyo po at binasa niyo po sa English ito, makikita niyo po 40 times binanggit yung salitang immediately. Ano pong ibig kong sabihin? Pangalawang attitude po sa paglilingkod natin sa Panginoon, we need to do it immediately. Ano pong ibig sabihin? Dapat meron kang sense of urgency. Kumbaga yung presidente may utos sa'yo, 1 week lang yung palugid, dapat mong gawin yon sa loob ng 1 linggo lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng kumulang. Dapat within the time frame. Ano pong ibig kong sabihin? Sa mga gawain po ng Diyos, kapag meron pong deadline, dapat kailangan natin itong i-hit doon sa deadline. Naiintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin? Hindi natin siya pwedeng ipagpabukas o ipagsawalang bahala. Gaya ni Mark, dito po sa kanyang aklat, makikita po natin yung salitang immediately or kaagad or agad. Sige ho, puntahan natin yung verse 12. Sa verse 12, sabi dyan, at agad. Sa verse 18 naman po, sinabi po doon, kaagad. Sa verse 20, makikita po natin yung salitang agad. Kaya nga, sa verse 21 pa, meron pa ho, kaagad. Kung babasahin niyo po talaga yung aklat ni Mark, makikita niyo po yung salitang immediately, kaagad or agad. Ano pong ibig sabihin? Sa ating gawain sa loob ng church, kung may deadline, dapat i-hit po natin yon. Ngayon, kung kaya mo namang tapusin kaagad, mas maganda, mas mabuti. Bigyan ko po kayo ng example, puntahan po natin sa Genesis chapter 22 sa verse 3. Ito po yung tagpo kung saan inialay ni Abraham yung kanyang tanging anak na si Isaac sa bundok ng Moriah. Doon po sa Genesis chapter 22 sa verse 3, sa verse 3,
Unang aklat po ulit ng Bible, Genesis chapter 22 sa verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sige ho, 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya dito makikita po ninyo, si Abraham ay maagang bumangon. Ano pong ibig sabihin nito? Yes, nag-comply siya kaagad, sumunod siya kaagad sa utos sa kanya ng Diyos. Alam niyo po yung kwento, di ba? Si Abraham, sa kanyang katandaan, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Si Isaac po ay pinakamamahal ni Abraham. Kahit yung kanyang sariling buhay ay gusto niyang ibigay kay Isaac. Pero dito, ang utos ng Diyos, ang ialay niya ay yung kanyang tanging anak. Kinausap niya ba yung kanyang asawa? Nakipag-usap mo na ba siya? Paano to? Aking minamahal na asawa. Sabi ng Diyos, ialay ko raw si Isaac. Anong gagawin natin? Ganun po ba yung ginawa niya? Hindi po. Agad siyang sumunod sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nga, nakita ng Diyos yung kanyang puso. Ganun din po sa atin. Sa pagsunod mo kaagad, sa pinapagawa ng Diyos, nakikita kung anong puso mayroon ka. Kung talaga bang urgent para sa iyo yung gawain ng Diyos, o gusto mo lang ipagpaliban yung gawain ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Tandaan, mula sa napakaraming tao, biniyayaan tayo ng Diyos ng paglilingkod. Kaya nga, dapat nating gawin kaagad at yung abot ng ating makakaya ng paglilingkod sa Kanya. Bakit ho? Kasi Diyos po yung ating pinaglilingkuran, hindi po tao. So yun po yung pangalawang attitude sa paglilingkod natin sa Panginoon. At panghuli, bago po tayo matapos, yung panghuli pong attitude sa paglilingkod ay, dapat mo itong gawin hanggang sa katapusan. Do it until the end. Puntahan po natin, ikalawang Timoteo, chapter 4, sa verse 7, hanggang verse 8. 2 Timothy chapter 4, sa verse 7 po hanggang verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 4, dito ho sa verse 7 hanggang verse 8. Sige ho, kung nakita nyo na, Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 7 to 8, sabay po nating basahin, 3, 2, 1. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Gaya po ng alam natin, si Apostol Pablo, buhat nang siya po ay maligtas, ginugol niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi niya dito, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya si Pablo, inumpisahan niya yung paglilingkod at tinapos niya rin yung paglilingkod sa Panginoon. Ano po yung pwede nating makuha dito? Ganun din po. Kung binigyan ka ng paglilingkod, tapusin mo hanggang sa dulo. Tandaan, Diyos yung naglagay sa iyo sa ministry na yan. Hindi po tao. Siyempre, nagpapa-counseling tayo kay pastor o doon sa ating mga minister or evangelist. Pero, ang nagbibigay talaga ng gawain sa atin ay yung Diyos. Kaya nga, hanggang sa dulo, dapat natin gawin yung ating paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po sa Bible, maraming tao, yung pong maganda sa umpisa, pero pangit yung dulo. Pero may iba naman, hindi gandong kaganda yung umpisa, pero maganda yung kanyang wakas. Kaya tandaan, ang mahalaga sa Diyos, gawin mo yung paglilingkod mo hanggang sa dulo. Bigyan ko po kayo ng example. Sa verse 10 hanggang verse 11. 2 Timothy chapter 4, dito po sa verse 10 hanggang verse 11, dito po makikita niyo yung dalawang character, si Demas at si Marcos. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. 11. Si Lucas lamang ang kasama ko.
sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapakipakinabang sa aking ministeryo. Sa una po, si Demas. Si Demas, nang una, habang nangangaral si Apostol Pablo, kasama ho siya. Siya rin po ay isang tao na nagpagal para sa Ebanghelyo nung una. Pero, di nagtagal, siya po, hindi niya tinapos yung kanyang tungkulin o yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Sabi diyan, iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito. Dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, iniwan niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero dito mayroong maganda. Sino po yon? Yung good example po ni Mark. Bakit? Sa unang time po, sa unang mission trip po ni Apostol Pablo, kasama po nila si Mark. Pero ayon po sa Bible, maaring rich kid. Ano po yun? RK, di ba? Merong maalwan yung pamumuhay ni Marcos. Kaya nga, sa unang sabak niya doon sa mission trip, nung nangaral po sila ng Ebanghelyo, ano pong nangyari? Umuwi siya sa kasagsagan ng mission trip. Bakit? Hindi niya kaya yung hirap. Kaya nga, sa pangalawang mission trip, gusto siyang ulit isama ni Bernabe na kanyang uncle. Pero sabi ni Pablo, wag na. Kasi iniwan niya tayo nung unang mission trip. Pero dito, makikita po ninyo, ano pong nangyari? Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapakipakinabang sa aking ministeryo. Bakit po? Kasi si Marcos, nagawa niya pong ma-recover yung kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ngayon meron tayong Book of Mark. Bakit? Kasi na-recover ni Mark yung kanyang faith at hanggang sa dulo, nakapagpatuloy po siya. Ano po yung punto? Sa ating paglilingkod sa Diyos, hanggang sa dulo po dapat. Kaya i-encourage ko po yung ating mga kapatiran, kahit na mahirap, kahit na parang ayaw mo na, gusto mo nang mag-quit sa iyong ministry, magpatuloy ka lang po. Balikan mo yung purpose kung bakit ka nandyan at kung sino yung naglagay sa iyo sa ministry. Para hanggang sa dulo, makapagpatuloy po tayo. Para po sa ating huling talata, buksan po natin, Ecclesiastes chapter 7 sa verse 8. Book of Ecclesiastes, chapter 7, dito po sa verse 8. Pagkatapos po ng kawikaan, naroon po, Ecclesiastes, chapter 7, dito po sa verse 8. Para sa last verse po, sige ho, basahin natin ang sabay. 3, 2, 1. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Kaya nga, mas mabuti yung wakas kaysa sa pasimula. Kaya sana po, hanggang sa dulo, magawa nating maglingkod sa Diyos kapag binigyan tayo ng paglilingkod. Dapat nating isipin, galing ito sa Diyos at yung Diyos yung mag-aalis nito sa akin kung hindi na sapat. Ngayon po, balikan ko po yung ating pinag-aralan. Una, ano ba yung paglilingkod? Yung paglilingkod po ay pagsunod sa ating Panginoon. Pangalawa, yung paglilingkod ay pamimili. Dapat nating piliin ngayong araw kung sino po yung ating paglilingkuran. Pangalawang punto, ano-ano yung mga rason kung bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Una, dahil ligtas ka na po. Pangalawa, dahil binigyan ka ng Diyos ng kaloob or talento na pwede mong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian sa iyong paglilingkod. At pangatlo, dahil siya hindi lang tagapagligtas, kundi siya rin po yung ating Panginoon or Master. Kaya nire-require niya sa atin na dapat tayong maglingkod sa Kanya. Yung pangatlong point, ano ba yung benepisyo ng paglilingkod? Siyempre po, meron itong walang hanggang gantimpala. Kahit hindi alam ng ibang tao yung iyong ginawa, pero alam ng Diyos lahat. Kaya meron siyang nakaset na gantimpala. At ito'y nagbibigay ng kagalakan po sa atin. At panghuli, yung mga tamang attitude po sa paglilingkod. Binigyan ko po yung tatlo. Una, do it with love. Pangalawa, do it immediately. At panghuli, do it until the end. Kaya ngayon po, dito po natatapos yung ating sermon para po sa newly saved Christian, number 11 po, serving o paglilingkod. I hope na mayroon po kayong nakuha at natutunan. Okay ho? Bago ang lahat, tayo po ay yumuko at manalangin. Let's pray po. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po, Ama, dahil po sa mahalagang dugo ng Panginoong Hesus, kami po ay naligtas at nagkaroon po ng buhay na walang hanggan.
This time po na pag-aralan po namin yung patungkol po sa paglilingkod. We pray na makapag-serve po kami sa iyo after ng Fruitful Beginning series na ito. At dalangin po namin, makapaglingkod kami sa iyo hindi lamang sa umpisa, kundi hanggang sa dulo, hanggang sa wakas ng aming buhay dito po sa lupa, hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin po namin na ingatan niyo po yung bawat isa sa amin. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Amen.